15 ugali ng mayayaman, kaya sila mas yumayaman. Gusto mo bang yumaman? Gusto mong umasenso pero parang laging kulang ang diskarte mo? Baka ang kulang ay hindi pera, kundi ugali. Today, pag-uusapan natin ang 15 ugali ng mayayaman na hindi makikita sa karamihan ng mahihirap. Simulan na natin. Una, long-term sila mag-isip. Ang mga mayayaman hindi lang iniisip ang ngayon. Iniisip nila ang future na epekto ng ginagawa nila sa susunod na 5, 10, o 20 taon mula ngayon. Kaya, hindi sila impulsive sa desisyon, lalo na pagdating sa pera. Example, bibili ka ba ng bagong phone ngayon o iipunin mo para makapag-umpisa ng online business? Pinipili ang ng mayayaman ang ikayayaman nila sa long run. Pangalawa, marunong silang mag-delay ng gratification. Hindi porket may extra pera, ay gagastos agad. Pinag-iisipan muna, need ko ba to? Magbibigay ba to ng return? Sila yung kayang tumanggi sa pang-temporaryong saya para sa mas malaking reward sa future. Example, mag-iipon muna sila kaysa mag-lifestyle upgrade agad. Ikatlo, wala silang pakialam sa sasabihin ng iba. Ang opinyon ng kapitbahay, hindi priority. Hindi nila kailangan magyabang o magpanggap. They focus on building, not impressing. Example, kahit simpleng damit, pero may 7 digitang savings. Samantalang ang iba, bagong iPhone, pero zero balance sa savings. Pang-apat, gumagawa sila ng income habang natutulog. Hindi sila umaasa lang sa active income, trabaho. Gumagawa sila ng sources of passive income, rental, online stores, at investments. Example, yung YouTuber na kumikita kahit matagal nang uploaded ang video, yan ang passive. Ikalima, nag-i-invest sila sa sarili nila. Sila yung laging may bagong alam. Dahil learning equals earning. Nag-aaral sila ng bagong skills sa mga online courses, nagbabasa ng libro, at nanonood ng ganitong content. Sabi nga, kung ayaw mong mag-aral ngayon, magtrabaho ka buong buhay. Ika-6, hindi sila natatakot magsimula. Hindi perpekto ang umpisa nila. Pero ang mahalaga, nagsimula sila. Hindi sila forever planning lang. Sabi nga, action beats perfection. Example, yung ibang successful YouTubers, sobrang sablay ng unang videos, pero nagpursig at naging successful. Ika-7, mahalaga sa kanila ang oras nila. Time is money. Hindi sila nagpapalipas ng oras sa walang saysay na chismisan o endless scrolling. Ang mahihirap, madalas may time, pero walang progress. Pang-8, marunong silang tumulong pero hindi nagpapagamit. May puso sila pero may boundary. Hindi basta-basta nagpapautang. Tinutulungan nila ang iba tao para matuto sila na mag-stand on their own. Pang-9, kaya nilang mag-manage ang stress. Hindi sila agad sumusuko. May problema? Solusyon agad ang iniisip. Pinagdaanan din nila ang hirap. Pero natuto silang maging kalmado kahit sa oras ng krisis. Pang-10, alam nila ang pagkakaiba ng asset versus liability. Simple lang. Asset, ibig sabihin nagpapasok ng pera. Liability, ibig sabihin inuubos ang pera. Example, ang bahay na paupahan ay asset. Ang inutang na sasakyan na walang income ay isang liability. Pang-11, may disiplina kahit walang nanonood. Hindi nila kailangan ng boss para kumilos. Yung mahirap, kumikilos lang kapag may deadline. Yung mayaman, self-motivated. Pang-12, hindi sila takot sa pagbabago. Lagi sila handang mag-adjust. Nawala ang trabaho? Magle-learn ng bagong skill. Nag-iisip agad ng solusyon sa problema. Samantalang, ang iba, problemado at reklamo agad. Pang-13, marunong silang makinig sa feedback. Hindi sila nagmamagaling. Kapag may mas marunong sa kanila, nakikinig sila. They know, feedback means growth. Pang-14, hindi sila naiinggit, bagkus ay nag-i-inspire. Instead na mainis kapag may umangat, ginagamit nila
yung success ng iba bilang inspirasyon? Tanong nila. Anong ginawa niya kaya siya umasenso? Paano ko rin magagawa yon? Pang-15. Laging silang may goal. May plano sila. Taon-taon, bulan-bulan, minggu-minggu at araw-araw. At araw-araw, meron silang small actions papunta sa big goal nila. Kung nakarelate ka sa kahit isa sa mga ugaling ito, congratulations. Ibig sabihin, papunta ka na sa direksyon ng pag-asenso. Like and subscribe kung gusto mong mas marami pang ganitong content. At tandaan, hindi ka kailangan maging mayaman para mag-isip na parang mayaman. Kasi minsan, sa mindset pa lang, panalo ka na,